Naanyayahan po ang bawat isa na tayo'y tumayo. Muli po buksan natin ang ating Biblia sa aklat po ng mga Roma. Ang kabanata po ay 15, ang talata po ay 8 hanggang 13. Romans 15, 8 to 13. Nabasa na po natin kanina yung buong 8 to 13. Basahin na lamang po natin ngayon yung 8 to 9. Roma 15, 8 hanggang 9. Hopefully, dala po natin ang ating Bibles, yung ESV Bible po natin, at sabay-sabay po natin basahin. Romans chapter 15, verse 8. For I tell you that Christ became a servant to the circumcised to show God's truthfulness in order to confirm the promises given to the patriarchs. Verse 9. And in order that the Gentiles might glorify God for His mercy. As it is written, therefore I will praise you among the Gentiles and sing to your name. Let us pray. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa pagkabasa po ng iyong banal na salita sa umagang ito. Ang layunin po namin sa umagang ito ay makinig ng mga katotohanan na nagmumula po sa inyong salita. Bigyan niyo po kami ng pagkaunawa mula po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay ganun din, Panginoon, maging katotohanan po sa aming buhay ang anumang maipangaral po sa pulpitong ito. Upang patuloy, Panginoon, kami tumibay sa aming pananampalataya at lalo, Panginoon, kaming lumago sa paglilingkod po sa inyo, para po sa inyong kaluwalhatian, para po sa aming kagalakan. Ang lahat po na ito ay aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Kakaupo na po tayo. Muli po, ang Romans 15 ay mga aplikasyon na po ito ng mga doktrina na ating natutunan mula chapter 1 hanggang chapter 12 ng sermon series natin from the book of Romans. Last week, difference ng mga Jews and Gentiles, mga Hudyo at mga Hentil. Pag sinabi pong Hudyo, yung lahi po na kung saan ay pinili ng Panginoon, at yung mga Hentil ay anuman po itong lahi na hindi kabilang sa lahi ng mga Hudyo. Tumayo na Pilipino, Amerikano, Hapon, German, Gentiles po ang tawag yan. No? At nakita natin ano po yung background ng dalawa pong ito na nagbuklod sa iglesia. Dati po ay hindi nagpapansinan ang mga Hudyo at ang mga Hentil. Dahil nga po may sense of pride ang mga Hudyo, dahil sila nga daw po yung bayang pinili ng Panginoon, so hindi nila pinakikisamahan yung mga Hentil. At ganoon din naman yung mga Hentil, dahil alam ng mga Hentil na mayroon pong pagmamataas ng mga Hudyo, hindi din sila nakikisalamuha sa mga tinatawag po natin na mga Hudyo. Pero dahil po sila ay naging mananampalataya ni Kristo, pinagkaisa po sila, no? Although yung Jews and Gentiles came from different cultures and traditions, ngayon po na sila'y Kristiyano na, parehas po silang nakakaranas ng mga pagdurusa, ng pagsubok, pagtutukso, at pag-uusig ng sanlibutan bilang Kristiyano. No? Dahil po sila'y nagbuklod na, wala ng Jew, wala ng Gentile, tinawag na silang church, parehas sila ngayon na nakakaranas ng tinatawag po natin na pagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya. Ito po ay pagdurusa na dulot ng mga pagsubok sa buhay Kristiyano. Ito po ay pagdurusa na pagsubok mula po sa tukso ng sanlibutan. Ito po ay pagdurusa mula po sa tinatawag nating pag-uusig ng mga di mananampalataya sa kanila. And kung pag-uusapan po natin ng pag-uusig, ay matinding pag-uusig ang kanilang pinagdadaanan. Hindi po natin naranasan ito ngayon, no? Pero sa kanila ay napakatindi po ng pag-uusig na kanilang pinagdadaanan. Maging Hudyo man sila o maging Hentil. At dito po sa bahaging ito ng Romans 15, chapter 7 to 13, pagkatapos na sinabi ni Pablo na kayo ay pinagbuklod ni Kristo, ngayon po ay binibigyan niya sila ng iisang pag-asa. Iisa na lamang ang kanilang pag-asa. Dahil nga po ang hirap ng buhay Kristiyano, especially noong umpisa po, noong early church, sila po bilang Jews and Gentile, dahil po sila'y nagdurusa sa kanilang pananampalataya, binigyan sila ng kalakasan ni Pablo o ng isang pag-asa na tiyak. Kasi po pag, diba, pag sinabing hope or pag-asa, pwedeng mangyari,
pwedeng hindi mangyari. Pero yung Kristiyanong pag-asa po ay pag-asang tiyak. Mangyayari at mangyayari siya. At ito yung binibigay po ni Pablo sa mga Hudyo at mga Hentil na naging Kristiyano na dumadanas po ng pagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya sa mundong ito. Kaya ang titingnan po natin ngayon ay yung pag-asa na meron po kay Kristo. Ang pamagat po ng ating sermon sa umagang ito is Christ, the hope for all nation. O si Kristo ang pag-asa ng lahat ng mga bansa. At tatlong aspeto po ang titignan natin dito. Christ is the hope for the Jews. Christ is the hope. Unang-una, ang pag-asang ito ay ibinibigay sa mga Hudyo na miyembro ng iglesia. Sabi doon, I tell you that Christ became a servant to the circumcised. Ano po yung circumcised? Mga tuli, tinuli, ano po? To show God's truthfulness in order to confirm the promises given to the patriarchs. Alam niyo po, pag binasa ninyo ang lumang tipan, ang Diyos ay nakapagtipan sa mga patriarko. Hindi tayo medyo pamilyar sa salitang yun, no? Sabi diyan sa Bible ninyo, patriarchs. Ibig sabihin ng patriarko sa Tagalog, ito po yung mga ninuno ng bayan ng Israel o ng mga Hudyo. Nakapagtipan ng Diyos sa mga ninuno ng bansang Israel o yung tinatawag nating mga Hudyo o Hebreo. At anong tipan na ito? Ang pangako ng tipan na ito ng Diyos sa mga ninuno ng bayan ng Israel ay mula sa inyong salin lahi lalabas ang Mesiyas. Anong Mesiyas? Tagapagligtas. Yun yung tipan ng Diyos. Yun yung covenant promise ng Panginoon sa mga tinatawag nating ninuno ng bayan ng Israel. Mula sa inyong salin lahi lalabas ang tagapagligtas. Ngunit kaakibat ng aking pangakong ito, na po, yung pangako, no? Meron din pong tinatawag na utos sa kanila. Magkakaroon ng tanda ang tipan. Magkakaroon po ng tanda ang tipan na ito. Anong tanda ito? Sabi ng Panginoon, lahat ng mga lalaki ay kailangan tuliin. Yung bagong panganak, 8 araw pa lang, dapat yan tuliin na. 8 days old. Yun yung covenant sign. Yun yung magiging tanda o paalala sa kanila na ang Diyos ay nakipagtipan sa kanilang salin lahi. Ngayon, magtatanong kayo, bakit ganun yung sign, no? Medyo awkward, no? Bakit kailangan putulin yung kapiraso na balat mula dun sa ari ng lalaki? Pagtutuli. Bakit kailangan yun yung sign? Well, remember, ang promise is an offspring, anak. And we know na galing sa lalaki ang anak, salin lahi. Kaya doon po inilagay yung sign ng tipan na mula sa inyong salin lahi, sa mga kalalakihan ng Israel, ipinapaalala, lalabas ang Mesiyas. Kaya yung sabi po dito, kung babasahin ninyo po itong teksto, sabi doon, si Kristo ay naging tagapaglingkod ng mga tuli. So alam na natin ngayon, sino yung sinasabing mga tuli? Ito yung mga Hudyo na kung saan ay nakipagtipan ng Panginoon upang sa kanilang lahi lumabas ang Mesiyas o tagapagligtas. At pansinin niyo po, ang Panginoong Jesucristo, when we will read Luke 2:21, siya po sa 8 araw na siya pinanganak, siya ay tinuli. Baby pa lamang. Dinala na po siya at siya ay tinuli. Bakit nagpatuli ang Panginoong Jesucristo? Well, yung first reason, ang unang reason po, bakit siya dumaan sa pagtutuli? Kasi kailangan niyang perpektong sundin ang kautusan. Part ng kautusan ng Diyos ang pagtutuling ito. Tingnan niyo po, hindi maililigtas ng Panginoong Jesucristo ang mga Hudyo na lumabag sa kautusan ng Diyos kung ang Panginoong Jesucristo mismo ay lumabag sa kautusan. Kaya yun po yung sinasabing, ang Panginoong Jesucristo ay ginanap niya lahat ng kautusan na ating nilabag upang siya ay maging ating tagapagligtas. Kahit na po yung mga Hudyo ay binali nila ang kautusan ng Diyos, at karapat-dapat lamang silang maparusahan, yung katuwiran ni Kristo na kanya pong natamo sa perpektong pagsunod sa kautusan kasama ang pagtutuli, yung pong katuwiran na iyon ay ang siyang idinamit ng Panginoong Kristo sa mga Hudyo na mananampalataya sa Kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya tingnan niyo po, si Jesus, minsan tinitignan lang lagi natin, napapansin lang natin lagi yung death niya on the cross and resurrection. Even yung life niya.
ay significant doon sa ating kaligtasan. Kung siya po ay hindi sumunod dito, hindi po tayo magiging maliligtas niya. Ang pangalawang reason din, bakit ang Panginoong Kristo ay nagpatuli, alam nyo, kasi hindi siya tatanggapin ng mga Hudyo. Kung hindi po kayo kabilang sa covenant community na ang sign ay yung pagtutuli, hindi ka papansinin ng mga Hudyo. Kaya nga, that is the reason why, naalala niyo si Paul, tinuli niya si Timothy. Bakit? Kasi si Timothy na yung kanyang magiging disciple at katuwang sa ministry. And remember that Timothy is not a pure Jew. He is a half Jew. Dahil ang tatay niya ay Griego. Ang nanay at lola niya ay mga Hudyo. Tinuli siya kasi bakit? Kasi si Timothy hindi makakapasok sa mga sinagoga to preach the gospel kasi hindi siya kasama sa covenant community ng mga Hudyo na kung saan ay mga tuli. Kaya nga tingnan niyo po yung passage. Christ became a servant to the circumcised. Kaya siya po ay naglingkod, bahagi po noon ay sumunod siya sa kautusan, siya po ay tinuli upang siya ay makapaglingkod sa mga Hudyo. At alam niyo po, tingnan niyo, alam niyo ba na ang plano ni Jesus yung nagpunta siya dito sa mundo, ang kanyang paglilingkuran lamang ay ang mga Hudyo. Nabasa niyo po yung sinasabi sa Matthew 15:24, merong hentil na babae, hindi Hudyo, lumapit sa kanya kasi yung anak niya ay demoniac o sinasapian, may sakit. Ano sabi ni Jesus, puntahan. Ang sabi ng babae, wag na. Kasi nga, di ba yung mga Hudyo, hindi pwedeng pumunta sa bahay ng mga hentil and vice versa. No po? Pero sabi ni Jesus doon, sabi niya doon sa babae, ako ay ipinadala sa mga naliligaw na tupa lamang ng tahanan ng Israel. Kung titignan mo, parang nireject niya yung babae, no? Kasi sabi niya, I did not come sa mga tinatawag nating mga Gentiles, dumating lamang siya para saan? Para sa lost sheep of the house of Israel. Nabasa niyo po yun? Kasi alam niyo, yung mission plan ni Jesus is to reach the Jew first. Mayroon siyang strategy. Hindi siya nagpunta dito kagad for the Gentiles. He came to serve the circumcised o yung mga tinatawag nating mga Hudyo. Yun yung sabi niya sa babae. Ibig sabihin ba nun, hindi tayo kasama sa pagdiligtas ng Panginoong Kristo? Hindi po yun ang sinasabi. Sa panahon pong iyon, inuuna niya mga Hudyo dahil kailangan niyang tuparin yung covenant promise ng Diyos sa bayan ng Israel at mapatunayan, mabigyan ng patotoo, yung sabi sa teksto, the truthfulness of God's Word. Kaya during that time na si Jesus nandito, ang priority niya talaga, mga Hudyo. Sino ba yung pinadala niya to the Gentiles? Si Apostle Paul na. Kaya yung sinasabi ng teksto, sabi diyan, Christ became a servant to the circumcised to show God's truthfulness in order to confirm the promises given to the patriarchs o mga ninuno ng Israel. Yun ang ginawa ni Jesus. Kaya ang pag-asa ng mga Hudyo ay hindi sa kanilang pagiging Hudyo. Kasi may mga naniniwala po na automatically, pag Hudyo ka, ligtas ka. Pero hindi po yun ang katotohanan. Ang pag-asa ng mga Hudyo ay ang Panginoong Kristo, hindi ang kanilang pagiging etnikong Hudyo. Yan ang sabi ni Paul. Kaya lang nakalulungkot, if you would go to Israel, nire-reject pa din nila si Christ hanggang ngayon. Hanggang ngayon, naniniwala sila na hindi si Kristo yung Mesiyas. Hanggang ngayon, naghihintay pa din sila na dumating yung tagapagligtas sila. Kasi ang mindset nila, iligtas sila sa tinatawag po natin na political na kalalagayan nila ngayon. Di ba nag-aagawan ng lupa ngayon sa Israel? The Palestine, tsaka yung mga Israel, di ba? Tirahan ng bomb. Ang iniisip nilang Messiah ay isa pong hari na mag-establish ng isa pong tinatawag nating political na Israel na maghahari, magkakaroon sila ng kaharian. Yun ang nasa isip nila. Kaya hanggang ngayon, nire-reject nila si Jesus. Although ang Diyos ay nakapagtipan sa kanilang ninuno, tinupad ni Jesus yung tipan na iyon, nire-reject pa din nila si Jesus.
Ngayon, sa panahon po natin, ang pagtutuli ay wala ng saysay in relation sa tipan ng Diyos. Kasi bakit? Si Jesus na naging fulfillment noong pagtutuli. Kaya lang naman binigay po yung covenant sign ng pagtutuli upang ipaalala sa bayan ng Israel na ang Diyos ay magpapadala ng tagapagligtas. Ngayon na dumating na ang tagapagligtas, abrogated na po yon. Hindi na kailangan ng pagtutuli at dahil kay Kristo, iniaalok na ngayon, hindi lang sa Hudyo, ang biyaya ng pagdiligtas ng Diyos, kundi para sa lahat din ng mga hentil. So first and foremost po, si Kristo ang pag-asa ng mga Hudyo. Punta po tayo sa verse 9, no? Verse 9 to 12. Kaya kailangan po nating ipag-pray ang Israel, no? Kaya binili ni Jesus yun eh. Pray for the peace of Jerusalem. Or Israel na din po yun. Pag sinabing peace, hindi yung peace na hindi yung peace na absence of war. Yung sinasabing peace na yon, matagpuan nila yung peace with God. Matagpuan nila na sila ay maipagkasundo muli sa Diyos na nagagalit sa kanila dahil tinanggihan nila yung kanyang anak na pinadala. Na sila po ay makatagpo ng kapayapaan sa Diyos at sa araw ng paghuhukom ay hindi po sila parusahan ng Diyos. Yun yung sinasabing pray for the peace of Israel, for Jerusalem. Kaya ngayon po sa verse 9 hanggang verse 12, sabi po dito, hindi lang po ngayon ino-offer yung pong gospel to the Jews, kundi sabi doon, verse 9, and in order that the Gentiles, sabi niyo po ako yun, tayo po yun, in order that the Gentiles might glorify God for His mercy, as it is written, therefore I will praise you among the Gentiles and sing to your name. And again it is said, rejoice, O Gentiles, with His people. And again, praise the Lord, all you Gentiles, and let all the peoples extol Him. And again, Isaiah says, the root of Jesse will come, even he who arises to rule the Gentiles, in him will the Gentiles hope. Puro Gentiles, Gentiles, Gentiles. Tinadtad ni Paul ng Gentiles. Nakikita niyo po sa Bible ninyo, kapag mayroong apostrophe, ibig sabihin po niyan, pag nagbabasa kayo ng Bible at may apostrophe, parang hiniwalay siya, ito po ay nabanggit na sa ibang bahagi ng Biblia. At alam niyo, saan niya kinuha ni Paul yung mga hope of the Gentiles, rejoice of the Gentiles? Kinuha niya sa Old Testament. Pinapakita po ng mga verses nito, bakit tinatadtad tayo ni Paul ng mga ganyang verses? Kasi pinapakita niya na ang Panginoong Jesucristo ay hindi lamang napunta dito para sa mga Hudyo, kundi ang mga Hudyo lamang ang daan upang ang pagdiligtas ng Diyos ay maiabot sa mga hentil sa lahat ng bansa. Yun yung sinasabi po ni Paul dito, kino-quote niya yung mga Old Testament na verses na yan, na galing po kay Samuel, galing po sa Psalms, galing sa Deuteronomy, lalong-lalo na kay Isaiah, galing yan sa Old Testament. Pinapakita lamang po dito na kahit noon pa man, kahit na ang mga Hudyo ang inuna, kahit na sa Hudyo nakipagtipan, kahit na si Jesus na unang nag-minister sa Hudyo, noon pa man, kasama na sa plano ng Diyos, tayo. And make it personal, ikaw. Bago pa man likain ng lahat ng bagay, bago pa man magkasala ang tao, bago ka pa man ipanganak sa mundong ito, nasa isip ka na ng Diyos. Yung mga talatang yan, make it personal. Rejoice, O Gentiles, with His people. Ikaw yan. Sa knowledge, sa wisdom, sa omniscience ng Panginoon, hindi po tayo sabit lang. Kundi tayo po'y nasa puso't isip na ng Diyos na sa plano ng Kanyang pagdiligtas, tayong mga hentil o mga hindi po kabahagi doon sa piniling bansa ng mga Hudyo. Kasama po tayo sa plano ng Diyos. Kaya tingnan niyo po, kahit na po yung prophecy na ito in the Old Testament, naganap na kay Kristo, naganap na kay Christ ito eh. Kahit nung Old Testament, makikita natin may mga characters sa Bibles na Gentiles na naligtas. Kilala niyo si Rahab? Alam ko na, sa ano siya eh, di ba? Yung sa women's, lalo yung women's, medyo repressed pa kayo si Rahab. Who is Rahab? Rahab is a prostitute. At hindi siya Hudyo. Pero,
kasama siya sa genealogy ni Jesus na nabanggit, I think sa Matthew. Imagine, ninuno ni Jesus ito, babae pa, hentil pa, prostitute pa. Pero sa biyaya ng Diyos, ginamit ng Panginoon siya. Kasama na siya sa biyaya ng pagdidigtas ng Panginoon. Old Testament pa lang ito. Si Ruth. Si Ruth is a Moabite. Si Naaman. Nalala niyo si Naaman? Yung military leader na meron siyang slave na Hudyo. Sabi sa kanya, ano ka doon sa maputik na ilog na 7 beses. Nung gumaling siya, nanampalataya siya sa Panginoon. Sino pa? Naalala niyo yung mga Ninevites. Yung pinuntahan ni Jonah. Nagsisi ang mga iyon. Hindi sila mga Hudyo. Kaaway nga ng Israel to eh. Ayaw nga pumunta ni Jonah doon kasi ito yung mga tao na nakikipagrelasyon sa hayop, nang babalat ng tao ng buhay. Malupit ang mga Ninevites, pero niligtas ng Panginoon. Yung nakilala ni Elijah na balo, yung widow of Sarephat. Gentile yun, pero naligtas yun. Si Ebed-Melech, yung convert ni Jeremiah na Ethiopian. Ang dami po sa Bible, even in the Old Testament, na kasama tayong mga hentil sa pagdidigtas ng Diyos. At kung babasahin natin ang Book of Acts, makikita natin yung plano ng Panginoon. Di ba tapos si Jesus na nag-minister sa mga Hudyo? No? May mga mananampalatayang Hudyo na kung saan ginamit ng Panginoon, si Pablo, yung mga apostles, nagpunta sila sa Judea, sa Samaria, and to the outermost. Ibig sabihin, nagkalat-kalat sila. Ipinangaral ng mga Hudyong ito yung ebanghelyo sa mga hentil. At bilang resulta, maraming kaluluwa ng mga hentil ang naligtas, marami pong mga tinatawag natin na iglesia na naitatag at naipaabot po ang ebanghelyo hanggang umabot sa isla natin dito sa Pilipinas, dito sa Cavite City. At nandito tayo ngayon. Tayo yung mga hentil na sinasabi dito eh. Yung sabi diyan, rejoice, O Gentiles, with His people. Kanina ginawa natin. Kumanta tayo, hallelujah, no other name. No? Nawit natin, pinuri natin ang Panginoon Kristo. Yan yung sinasabi diyan sa prophecy. Rejoice, O Gentiles, with His people. Yung mga people na yon ay yung mga Hudyo na nagmisyon hanggang sa nakaabot sa atin ang ebanghelyo. Alam niyo paano nakarating sa atin ang gospel? Mula sa Israel. Alam niyo paano? Attend po kay CMC. Tuturo po natin yun sa history. Mula po sa Israel, pumalat ito sa Europa, pumalat ito sa Africa, yung Kristyanismo. Tapos umabot ng Russia, yung mga taga-Europa na lumipat ng Amerika, yung mga taga-Amerika naman na nagpunta dito sa Pilipinas noong 1910 or 1914. Doon pa lang nakapasok yung tunay na gospel sa atin. Kasi noong 1500s, si Magellan nagpunta dito. Medyo, fake news yung dala niyang gospel eh. And we know that is Roman Catholicism gospel. Pero 1910 or 1914 lang po, nakapasok ang tunay na gospel through the missionaries dito sa Pilipinas. Ito po yung sinasabi ito yung sinasabi ng prophecy na ito na nababasa natin sa Bible, nagaganap sa atin ng mga hentil. Kaya tingnan niyo po, ginamit yung mga Hudyo, daladala nila yung pag-asa nila kay Kristo at ibinigay din sa ating mga hentil na si Kristo din po yung ating naging pag-asa. Kaya niligtas ng Panginoon una ang mga Hudyo upang magamit sila at maipaabot sa ating mga hentil ang pag-asa ng nakapagliligtas na ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya gaya po ng mga Hudyo, ang pag-asa natin ay ang Panginoong Jesus. Kaya lang sadly nabaliktad yung situation, no? Mas maraming Christian na Gentiles ngayon kaysa sa mga Kristiyanong Hudyo. Mangilan-ngilan lang talaga. Pero alam niyo, may prophecy, bago dumating ang Panginoong Jesucristo, there will be a great revival na massive na revival ng pagbabalik ng mga Hudyo sa pananampalataya at pagkilala sa Panginoong Jesucristo. Isa yan sa mga tinuturo din natin sa CMC. Isa din po yung sign na dadating ng Panginoon. There would be a massive conversion of Jews. Kasi ngayon ang kalagayan,
mas maraming hentil na Kristiyano kesa sa mga Hudyo. Pero kung titingnan natin, sila yung unang ginamit ng Panginoon upang makarating sa atin yung Ebanghelyo. No? And finally, in verse 13, sa katapusan po nito, verse 13, basahin po natin verse 13, May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Natapos po ang section na ito, yung chapter 7 to 13, tinapos po ni Pablo sa isang pagpapalakas o exhortation o isang benediction. Isang form po ito ng benediction para sa mga Kristiyano sa Roma. Pansinin niyo po, hindi niya na ginamit yung term na Jews or Gentiles. Ginamit niya na yung word na you. Ibig sabihin, wala nang distinction. Ang church sa Panginoong Kristo ay iisa at iisa ang pag-asa, walang iba kundi siya. At alam po natin, ang panahon na ito na isulat ni Paul itong letter to the Romans, muli, kanina sa ating introduction, nagdudusa ang church. No? Nagdurusa ang church dahil po sa pag-uusig, nagdudurusa po ang church dahil sa maraming mga naging pagsubok sa kanila, at maging ang tukso ng sanlibutan, yan ang nararanasan ng church. Kaya ano pong sabi ni Paul sa kanila? Ilagay nila ang pag-asa kay Kristo. Si Kristo na nagligtas sa kanila sa kasalanan, ay siding babalik upang iligtas sila sa mundong ito o sa sanlibutan na patungo sa pagkawasak. Kaya pag nagko-communion tayo, yun yung ginagawa natin. Ang communion po is not just remembrance ng salvation na meron tayo. Communion is also yung hope that Jesus Christ will come back para po sa atin. At sa pamamagitan ng pananampalataya o pag-asang ito kay Kristo, mapagtitiisan po nila yung mga pagdurusa sa buhay pananampalataya. At hindi lamang yon. Sabi doon that you may abound in hope. Mananagana pa sila sa pag-asa, ibig sabihin, maipapahayag pa nila si Kristo sa mga walang pag-asa na nasa sanlibutan. Yun yung exhortation. Dito natapos po si Pablo. Kaya nga, kagaya po ni Apostol Pablo na nagbigay kalakasan sa iglesia ng Roma, ito din po yung challenge sa atin sa umagang ito. Dalawang bagay po. Let us live by hope, by the hope that we have in Christ, to experience His joy and peace. Patuloy po tayo na mamuhay sa pag-asa na meron tayo kay Kristo upang maranasan natin ang tunay na kagalakan at kapayapaan. At pangalawa, let us abound. Managana po tayo in proclaiming sa pagpapahayag the hope of Christ to the hopeless for their salvation to the glory of God. Ipahayag po natin ang pag-asang ito kay Kristo sa mga nawawalan ng pag-asa para sa kanilang kaligtasan sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po yung challenge sa atin sa araw na ito. Personal at atin pong tinatawag na ministry. Ang pag-asa po natin ay ilagay kay Kristo at ang pag-asang ito ay ibahagi sa mga wala pa kay Kristo. Alam ko na lahat naman po tayo ay nag-a-agree na ang buhay Kristiyano may mga times of blessings, praise the Lord, at may mga times din ng trials. Yun ang buhay Kristiyano Once na nasa Panginoong Kristo ka, ay may panahon, sabi nga ni Solomon, there is a time for everything. May mga panahon po na tayo pinagpapala. May mga panahon din naman po na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok sa mundong ito. Pero alam niyo po, mostly, mas lamang yung pagsubok. Kasi sinabi na po ni Paul yun Doon sa mga Christians na gusto na talagang makasunod sa Panginoong Kristo, ay mas dadanas ka ng pagsubok, paghihirap sa mundong ito. 2 Timothy 3:12, those who want to or desire to live a godly life ay magsasuffer. So sa mundong ito talaga na tanggap nating mga mananampalataya, hindi lagi, hindi all the time blessing.
most of the time ay trials. Dahil tayo nga po yung mga mananampalataya na hindi na po taga rito sa mundong ito. Kaya most of the time, we will experience suffering as Christians. Kaya tayo mga Kristiyano, yung pag-asa natin na magkaroon ng mas mainam na buhay sa mundong ito ay hindi na natin matatagpuan. Yun na po yung tanggapin natin. Kung ikaw ay nag-umaasa pa ng buhay na mainam sa mundong ito, well, hindi mo na yun dito matatagpuan. Kay Kristo mo lang ito matatagpuan. Lalo na, specifically, sa kanyang pagbabalik. Kapag dinala niya na tayo dun sa completion ng ating eternal life. Kaya isa po sa mga marka din ng tunay na Kristiyano ay hindi ka na palagay sa mundong ito. Kasi alam mo na for a season lang may blessing and most of the times ay talagang trials. Kaya nga sabi ni Paul nai-split siya sa dalawa Gusto niya ay makasama na si Kristo. Pero gusto niyang manatili naman. Alam niyo bakit niya gustong manatili? Kasi naiisip niya yung church. Hindi yung sarili niya, kundi yung church ang naiisip niya. Sabi niya, ang nais ko ito, lagi kong pinipreach po ito sa mga necrological service Sabi ni Paul, mas gugustuhin na ni Paul, makapiling si Kristo, makapisan si Kristo. Bakit? Kasi doon ay mas mainam na. Pero nai-split siya, gusto niyang manatili kasi naiisip niya naman yung church. No, ayaw niyang maiwan yung church kasi marami siyang may puso o may concern siya sa iglesia o sa church. Pero ito po yung tunay din na marka ng isang ng Kristiyano. Hindi ka na umaasa ng mas mainam na buhay sa mundong ito. Hindi naman masama magkaroon ng mainam na buhay. Pero alam mo na kahit na marating mo yung pangarap na buhay sa mundong ito, hindi ka pa din magiging kontento. At hindi mo doon matatagpuan ang tunay na kagalakan. Dahil ang tunay po na joy and peace, kagaya sabi ng teksto, ay matatagpuan kay Kristo, lalo sa kanyang muling pagbabalik upang tayo po ay kuhanin. Kaya instead of trying to find hope for a better life in this world, which will not give us joy and contentment, but only discourage our faith, look unto Christ. Kay Kristo po tayong tumingin. Yung tunay po na pag-asa niya ay tutuparin niya. Tingnan nyo, sabi doon sa umpisa pa lang ng teksto, in order to confirm the promises given. Kung titignan po natin ng Bible, isa na lang pangako ni Kristo ang hindi nagaganap. Yung kanyang muling pagbabalik. Naganap na po lahat, yung ipinanganak siya sa sabsaban, nakaprophesy yun na siya ipapako sa krus ng Kalbaryo, na iprophesy yun, tinupad niya. Na siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw, tinupad niya yun. Isa na lang ang hindi. At yun yung pinaka-aasam-asam po natin, na siya ay magbabalik para sa atin. Kaya tingnan po natin yung mga pangako ni Kristo na napatunayan na ng mga ilang propesiya na kanyang ginanap, na kanyang tutuparin. At syempre, yung bilin po sa atin, we must not keep this hope to ourselves. I-share natin ito sa ating mga mahal sa buhay. I-share po natin ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasamahan, sa paaralan man o sa trabaho, o sa ating mga kapitbahay. I-share po natin yung hope na ito. Hindi po natin ito dapat sarilinin. Alam nyo bakit? Kasi pag sinarili nyo, kayo'y Kristiyano na walang puso to evangelize, para po tayong nagiging mga Hudyo, na parang exclusive na lang sa atin yung pag-asa ng ito. Di ba yung mga Hudyo? No? Sa kanila, basta ako Hudyo, ligtas na ako. Hindi nila kinakausap yung mga hentil. Tayo po mga mananampalataya, ito po yung pag-asang meron tayo. Kailan yung huling time na nag-abot tayo ng gospel tract? Kahit gospel tract man lang. When is the last time na nag-abot po tayo ng gospel tract? O kinausap po natin yung ating mga nakakasalamuha sa araw-araw and share the gospel. When was the last time? O masyado tayong busy sa ating mga kaabalahan. O masyado po tayong problemado sa ating mga pagsubok. When was the last time that you have shared this hope? Yun po yung ating pagbibilin sa umagang ito.
ma-encourage po tayo that you will not find hope anywhere in this world, kundi kay Christ lamang. At yung hope na yon ay hindi po alaswerte. Pwedeng hindi mangyari, pwedeng mangyari. Yung hope na sinasabi po ni Paul dito, even sa Thessalonians, is a certain or tiyak na pag-asa. At dapat po natin itong ibahagi ng walang pagtatangi. Kasi minsan ganun tayo, no? Yung minsan masyado tayong familiar sa mga kaibigan, mga mag-anak natin, ay wag ko na lang share yung gospel sa kanya. Kasi kilala ko yan eh. Hindi yan tatalima. Eh parang nagiging mga Hudyo na nga po tayo nun. Kasi parang hinusgahan na kagad natin yung ating kapwa. So share po natin yung hope na ito. At magagawa po natin ito by God's grace, by the power of the Holy Spirit, for the joy of our salvation in Christ, to the glory of God alone. Tayo po lahat ay tumayo. At tayo po ay magkaroon ng response hymn sa pangangaral sa umaga pong ito. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and side. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your blood. Good enough to thank you. There are no words to express my praise. Then I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, since we are changed to be more like you, and all the nations will see the glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue,
every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Sige po, tayo manalangin. Truly, Lord, we proclaim that you are the King of Kings and Lord of Lords, yung Lamb of God na pag-asa po naming lahat. Nalalaman niyo po sa oras na ito at walang nalilingid sa inyo ang buhay ng bawat isa. Nakikilala niyo, Panginoon, sino yung mga nanlulupaypay at nawawalan ng pag-asa sa buhay na iyong mga anak. Patuloy, Panginoon, na dalangin ko po na maalala nila mula po sa pangangaral sa umagang ito na ang tunay na pag-asa ay ang Panginoong Jesucristo. Makita namin, Panginoon, ang biyaya ng kanyang pagliligtas sa aming mga buhay at mapalakas kami ng katotohanan na ang buhay sa mundong ito ay maiksi lamang at temporary lang ito. Babalikan niyo po kami at ito po yung aming dakilang pag-asa sa buhay, Panginoon, na mas mainam na nakahanda para sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, gayon din, tulungan niyo kami na maibahagi ito sa aming mga mahal sa buhay, sa aming pong mga kakilala, sa aming pong komunidad. Upang mangyari nga, Panginoon, matupad, maganap na po yung kabuuan ng prophecy that both Jews and Gentile, Panginoon, yung complete number of the elect ay matagpuan na po sa pamamagitan po ng aming pagkilos, sa pagbabahagi po ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo, upang ikaw, Panginoon, ay magbalik na. At kami, Panginoon, ay matanggap yung walang hanggang kagalakan, kapayapaan, at pagpapala sa aming Panginoong Kristo. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin, O Diyos, na sa darating na linggo ito, Panginoon, ay meron na naman po kaming baon, na kalakasan, para po sa aming pang-spiritual na buhay. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang ito, sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba aming Ama. Ang lahat po lang ito ay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Kakaupo po ang bawat isa.